Tayo ay dumako na po sa chapter 19. Dito lamang po mga kapatid, kaya ko lang po ito'y sinama ay para lamang po dito sa talata tungkol kay Zacchaeus. Ito po ay kadugtong nitong kanina, yung about po sa lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Hesus na tinatanong niya kung ano po yung kailangan niya upang siya'y magkaroon ng walang hanggang buhay, upang daw siya'y maligtas. Ito po yung difference nilang dalawa. Parehas po itong mayaman, take note. Pero yung kanina, 'di ba, may pride, hindi tama yung heart posture niya. Nung siya'y 'di ba, nung lumapit siya sa Panginoon. Ngunit ito si Zacchaeus, ito yung gusto ng Panginoon. Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Si Jesus at si Zacchaeus. Pumasok at dumaan si Jesus sa Jericho. Samantala, may isang lalaki roon na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto sana niyang makita at makilala si Jesus. Ngunit, dahil siya'y pandak at maraming tao roon ay hindi niya ito magawa. Kaya tumakbo siya upang maunahan ng mga tao at umakyat sa puno ng sikamoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Amen. So dito pa lang po sa verse 1 to 4, take note, di ba kanina, dun sa rich ruler o dun sa lalaking mayaman, siya yung nag-approach. Siya yung nag-approach sa Panginoon. Pero dito kay Zacchaeus, dito sa susunod na verse, Panginoong Hesus yung nag-approach sa kanya. Doon pa lang yung difference, makikita nyo na. Sa kagustuhan niya talaga, sa desire niya, naisik ang Panginoon na kahit siya'y pandak, meron siyang flaws, di ba? Siya'y pandak, hindi niya makita, daming tao. Siya'y gumawa ng paraan. Umakyat siya dun sa puno para makita niya yung matanaw niya yung Panginoon. Para matanaw niya ang Panginoon, umakyat dun siya sa itaas ng puno. So, ibig sabihin, gumawa siya ng paraan para masik ang Panginoon. So, ibig sabihin, ganun din po tayo, no? Nung sinik natin ang Panginoon. Tayo po mismo ang hahanap sa Kanya, sa Kanyang salita. Diba, mga kapatid? At siya mismo, He will draw Himself near to you. Because you draw yourself near to Him. So, personal seeking to Him to mga kapatid. So, ang sabi po dito, pagpatuloy po natin, verse 5, pagdaan ni Jesus sa may puno, tumingala siya at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad dyan. So, napansin po siya ng Panginoon. Diba, kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zacchaeus at masayang dinala si Jesus sa kanyang bahay. So, ito po, no, na mismong Panginoong Jesus, take note po ulitin ko, yung kanina, yung sa mayamang lalaki, siya yung nag-approach sa Panginoon. Samantalang dito, ang Panginoon mismo ang nag-approach, ang nakapansin kay Zacchaeus na mayaman din po. At inimbitahan pa. Diba sabi, bumaba ka riyan, kailangang tumuloy ako sa bahay mo ngayon. Kasi may mangyayari. Mapapamalas ang kadakilaan ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi po dito, verse 6, kaya, tawag dito, nagmadaling bumaba si Zacchaeus at masayang dinala si Jesus sa kanyang bahay. Nakita niyo po, sabi dito, masaya. Masaya niya, samantalang yung kanina, no? Yung mayamang lalaki, nalungkot siya bigla. Diba? Ito masayang-masaya siya na dinala ang Panginoong Hesus sa kanyang bahay. Winelcome niya ang Panginoong Hesus. Pinatuloy niya ng buong galak. Yan po dapat. Yan ang gusto ng Panginoon, katulad dun sa parable of the sower, yung pang-apat, na nung nataniman ng seed, yung puso mo, nandyan, natanim yung seed sa puso mo, ay talagang pinagkaingatan at buong galak mong pinamuhay ang kanyang salita. Yan ang gusto niya. Buong galak mo siyang tanggapin sa iyong puso, mga kapatid, para siya ay maghari dyan, siya ay masunod dyan. Verse 7, nang makita ng mga tao na doon siya tumuloy sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang makasalanan. Kasi kung di ako nagkakamali, ano siya, no? Tax collector ba? Tama. Ayan, sabi po dito, no? Nagbulong-bulungan yung mga tao na tumuloy daw po yung Panginoon Hesus sa isang makasalanan. Kasi yun nga po, yun ang sabi ng Panginoon naparito siya dun sa may mga sakit, sa mga sinner. Verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya man ako,
ibabalik ko sa kanya ng maka-4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito. Dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Diba mga naliligaw, mga lost? Yung kanyang mga lost sheep, dyan siya. At hindi dun sa mga righteous na sa kanilang mga sarili. Paano mo nga naman itutuwid pa yung mga ganong tao na akala nila sa sarili nila tuwid na sila, ayaw na nilang magpatama. So dito na siya. Sa talagang buong galak siyang tinanggap. At siya pa mismo, nakita niyo po yung difference? Kanina yung lalaki, siya yung sinabihan ng Panginoon ng mga gagawin. Nasabi naman daw niya, isinunod niya mula pagkabata. Diba yung old law? Pero dito, walang ganun. Hindi yung Panginoong Hesus ang nagsabi sa kanya ng mga gagawin niya, siya na mismo. Initiative, siya na po mismo. Ang nagsabi. Kita niyo yung heart posture niya. Walang pride, di katulad nung kaninang mayamang lalaki. Tama yung heart posture niya, naka-align sa will ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, no, dito lang po natin na-realize na sa goodness ng Panginoon, dun po talaga nagli-lead to repentance ang tao. Sa kabutihan ng Panginoon. Pag yun ay talagang pumasok sa iyo yun ay na-receive mo yung kabutihan niya. Doon ka na ngayon re-repent, diba? Not unlike yung katulad ng mga Pariseyo, na ang dami na nang pinakita sa kanila na kabutihan, na milagro, na kapangyarihan at kadakilaan, kaluwalhatian ng Panginoon. But still, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tanggapin kasi nga matigas yung kanilang puso. Pinatigas na ng kanilang pride, ng kanilang ego, ng kanilang greed. At alam naman po natin na ang umiira sa kanila ay si Satan. Yung espiritu ng mundo. Kaya hindi po talaga nila matanggap. Kasi ang hold ng espiritu ng mundo, ng evil spirit, sa kumpas ni Satan, ang hold sa kanila ay yung kanilang pride, yung kanilang ego and greed. Yung mga pinapakita nila talaga, nakasalanan. Diba? Ayaw pa nilang, alam mo yun, ayaw nilang, tanggalin o talikuran, ayaw nilang itigil. Talagang pinapatuloy pa nila yung kasamaan. Di po ba? So, dito mga kapatid, natapos na po tayo sa ating topic para sa araw na ito. Wait lang, baka may nakalimutan pa ako na idagdag mga kapatid. Si Zacchaeus, siya na mismo ang nagsabi sa Panginoon na yung lahat na na defraud niya ay fourfold, 4 na beses pa niya na ibabalik. 'Di ba? Maka-4 na beses. Ang kinuha ko yung mga kinuha niya, yung mga na-defraud niya, yung mga naloko niya, ay ibabalik niya. At dito po notice po mga kapatid na nabanggit po natin kanina yung purpose ng law. Ito po mga kapatid. Yung purpose ng law is to bring us to our knees, to the end of ourselves. Kapag ka nasa end ka na ng sarili mo, katulad ni Zacchaeus, na walang ganyan, walang pride, wala ka ng ego, talagang handa mong i-give up yan, handa mong sundin ang Panginoon, handa mo yang itulong, di ba yung mga mga ari-arian niya, handa niyang ibigay, di ba? So tama yung heart posture niya. So the law has done its job. Nagawa na niya yung job niya nung law. And then, now, he receives the grace. Dito na papasok yung grace ng Panginoon. Yung grasya, yung biyaya na salvation. Ayun, sabi niya dito, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito. Dineclare ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Siya yun. Si Zacchaeus yun. Yung lost sheep na tinutukoy ng Panginoon dito na tayo. Tayo yung lost sheep niya na nahanap niya. Na buong pagpapakumbaba katulad ni Zacchaeus, buong galak nating tinanggap ang Panginoon sa ating puso at ngayon ating sinusunod, 'di ba? Yung kanyang kalooban. So baka po meron po kayong idadagdag dito sa ating na topic, mga brothers and sisters. Open na lang po tayo, Mike. Sabi nga ng Panginoon, if my sheep hear my voice, they follow me. Parang Amen.
Tama, brother. Ayan po yun, no? Nung narinig ni Zacchaeus na sabi niya dun sabi ng Panginoon, no? Kay Zacchaeus, nasa taas siya ng puno. Saka po siya talagang dinala niya ang Panginoon sa kanyang bahay. Di ba? Siya'y sumunod. Ayan. Baka meron pa po kayo dadagdag, mga kapatid. Nalaman na po natin, no, yung difference ng dalawang mayaman. Nasa heart posture po talaga, mga kapatid. Kung nasan po talaga yung ano nila, yung puso nila, kung nandun ba dun sa kayamanan nila dito sa lupa o nasa Diyos, 'di ba? Mga kapatid. Zacchaeus ba si Matthew? Hindi, no? Oo, siya yata yun, si Zacchaeus. Siya ba yun? Tama, mali. Oo, Hindi yata. siya. Hindi ba? siya. Hindi ba? Oo, hindi siya. Ang pangalan ni Matthew na iba pa, Levi. Levi. Oo. Si Pero Levi. ito iba siya. Pero alam ko, no, ano din siya, no? Si Zacchaeus, tax collector. Tama ba? Alam ko po, yes. Ako may gusto na akong sabihin, Sister Bless. Sige About po. din sa dalawang mayaman, sinasabi mo. Etong mahalin tulad ko yung unang sinabi mong mayaman na, 'di ba, hiniling sa kanya ng Panginoon na lahat ng kayamanan niya ipamigay niya. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, ipamigay mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Ito yung mga tao na makamundo sa mundong ito na lukewarm. Although alam nila, kilala nila ang Panginoon, pero hindi nila matalikuran yung desire nila dito sa mundo. Hindi nila matalikuran yung kagustuhan nila dito sa mundo. Yung mga kasalanan, yung kayamanan na meron sila. Kasi, yun ang pinahahalagahan nila. Hindi nila alam na kapag ikaw sumunod sa Panginoon, yung kayamanan na meron ka, masigit ang ibibigay na ipagkakaloob sa'yo ng Panginoon. So, dito naman, sino ba to? Zacchaeus ba yun? Tama ba? Siya, sinip niya yung Panginoon. Siya mismo, yung naganap sa Diyos at handa siyang bitawan ang lahat ng kasalanan na meron siya. Handa niyang talikuran yung sarili niya sa mundong ito upang sumunod lang sa ating Panginoon. Tayo yun, lost sheep ng Panginoon na hinanap ang Diyos, hinanap ang Panginoon na ngayon lahat ng desire, pangarap na meron tayo sa mundong ito na noon na gustong-gusto nating matupad pero dahil sa nakilala natin ng Panginoon, tinalikuran natin to. Amen. Sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos, sumunod tayo sa matuwid na daan ng Panginoon. Alam natin na mahirap, narrow gate nga, sabi diba? Makitid ang daan papunta sa ating Panginoon. Kaya lahat mawawala. Lahat ng kayamanan, lahat ng pinahahalagahan mo sa mundong ito, lahat yan ay mawawala. So, ayun, ano lang siya, nakaano din siya sa atin na lukewarm at dun sa mismo na nagbago ang buhay. Yung binago ang buhay sa Panginoon. Yun lang. Salamat mga kapatid. Amen, Ate Angel. Sa akin naman, Ate Bless, yung idadagdag ko po, o yung naging insight or tumatak po sa akin about po sa topic ngayong gabi, is yung answered prayer nga po. Kasi 'di ba kapag talaga nakita ng Panginoon na hindi nga po pa natin kayang i-handle yun, hindi niya po talaga ibibigay kasi pine-prepare niya pa tayo. So, yun po yung umano sa akin ngayon, talagang unahin na ayusin yung heart posture kasi 'di ba magiging kaabalhan mo yun eh. So, kung hindi stable yung spiritual life mo, magiging attacks din yun sa'yo or yung hihila sa'yo para mapalayo sa presensya ng Panginoon. At di ba nga po, yung tagumpay ay sa pamamagitan lamang ng paggabay ng Diyos kasi siya nga po yung naglilid sa atin. Kasi siya, di ba po, aerial yung view niya. Tayo nakikita lang natin yung trees, yung dadaanan natin, pero siya nakikita niya lahat. Kung ano yung, ang tawag dito, kung makakaharap natin sa ganong stage or ganong, ang tawag dito, distansya na ating nilalakbay na. So, yun lang din po kasi ngayon, di ba, ang hilig din natin magpara-pray, hingi ng ganito, ganyan. Ang tanong, kaya ba natin na i-handle or matanggap? Kasi minsan, yun nga, impulsive emotion. At di ba nga po yung desperation yung ginagamit ni Satan para i-controlin tayo. So, dun sa kaabalahan natin na yun, di ba,
At yung warning nga din po ng Panginoon na parating na siya. So what if binigay sa iyo yun, yung answered prayer mo, tas bigla ka lumamig sa kanya, lumayo ka sa kanya, kasi naging busyness mo yun eh. Kumbaga na-busy ka doon. So kung biglang dumating ang Panginoon, kung nasan yung puso mo, hindi kayamanan mo. So kung yung puso mo nandito, sa mundong to, nandito sa pinagkakaabalahan mo, na naging answered prayer sa iyo, kaso nga lang, hindi yung naging reason kung bakit ka palayo sa presensya ng Panginoon. So, ang mangyari, hindi ka kukunin ng Panginoon. So, ang mangyari, suffering pa din yun. So, yun lang din po talagang patience. Kasi isa din sa battle ko. Nagmamadali. Amen. So, yun. Yun lang po. Please God. Praise God. Thank you, Lord. Ayan, Brother Daniel, Nanay Wilma, Nanay Evelyn, baka may dadagdag po kayo. Ayan, kung, ay, Sis Angel? Yes po? May itadagdag lang ako dun sa Sige answered po. prayer na to. Yung tungkol sa answered prayer, kagaya ng sinabi ni Sis Nika na tinitignan ng Panginoon kung hanggang saan yung katapatan mo. Bago niya to pa rin yung Amen. to pa rin yung pinapanalangin mo. Kasi heart posture tinitignan niya na kung ito ba binigay niya yung pinapanalangin mo, yung pananampalataya mo ba'y mananatili sa kanya? Yung kasi tinitignan niya. Kung sakaling ibigay ba niya yung hinihiling mo, yung pananampalataya mo ba mananatili sa kanya hanggang sa makaranas ka ulit ng hirap, di ba? Kasi wala nga kasiguraduhan. Kaya inaano ng Panginoon kung ready ang puso natin bago niya ibigay yung inihiling natin sa kanya. Kaya gusto niyang i-assure talaga na pag binigay niya ito, yung pananampalataya mo sa kanya ay malalim. Hindi mabubunot. Intact kahit na. kahit anong unos pa ang dumating sa'yo. Di ba? Yun lang naman, sister. Sinanay ba kami sasabihin? Ayun, tama po yun mga kapatid, no? Kasi hindi po dapat maalis yung focus natin, 'di ba, sa Panginoon, diyan sa mga bagay na yan, sa mga answered prayer niya or blessing na binibigay sa atin. Dapat naka-focus pa rin po tayo dun sa nagbigay, 'di ba, sa ating Creator. 'Di ba? And then may dadagdag din po ako dito nga sa ating na topic, yung regarding sa dito nga yung sa rich man, sa rich ruler, at dito kay Zacchaeus na parehas na mayaman pero magkaiba yung heart posture. Dito sa hindi ka po sa kaharian ng Panginoon na po yan na topic natin sa Acts. 'Di ba nung sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung lahat ng ari-arian nila na yan, 'di ba? Binenta nila tapos pinagkaloob nila para sa kaharian. Kumbaga, kung anong meron ka ngayon, hindi yan na yan sa'yo. Yun ang meaning dito, yun yung context. Katiwala tayo, steward lang tayo ng lahat ng meron tayo kasi hindi to sa atin. Sa Diyos po ito lahat. Wala po tayong kayang ibigay sa Panginoon dahil ang Panginoon ay may likha ng lahat. 'Di ba? Ang gusto lang niya yung puso mo. I-surrender mo yan lahat sa Kanya. Yung sarili mo, yung lahat. Yung will mo, yung lahat ng desires mo. Tatanggihan mo yan. Ibibigay mo sa Kanya. Deny yourself and ibibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Lahat ng yan. Hindi ka pwedeng nasa Diyos ka, tapos meron ka ding pagpapayaman, meron kang private ownership, nandyan yung puso mo. 'Di ba? Tapos hindi mo sinosurrender sa Diyos. Sa Diyos nga po yan Nanay Wilma. Amen talaga. Dapat, ito sa reflection sa akin, parang ito yung sinusubok tayo ng Panginoon kung paano ang puso natin. Saan tayo, kung tayo ba ay susunod sa Kanya. Kasi bilang isang mayaman katulad kay Zacchaeus, nagsikap siya para makilala ang Panginoon. Nung makilala niya ang Panginoon, doon nakita ng Panginoon kung kasi heart posture nga ito, nakita niya kung gaano ang puso niya. Amen. 'Di ba? Kaya ito yung ibinigay dito nga ng Panginoon, naging challenge
challenge din sa atin kung papaano tayo mamuhay bilang isang believers na dapat in reflection para sa buhay natin. Dapat maging ano tayo, ang puso natin, ang faith natin talaga ay sa Panginoon lang. Wala nang iba. Kasi everything, lahat, rely nga sa Panginoon. Nasa Panginoon nga lahat. Kaya, iyon nga yung gusto ng Panginoon na dapat tayo, lahat anumang kilos natin, talagang sa Kanya lang. Dito nasusukat kung saan, hanggang saan ang faith natin sa Panginoon. Kasi puso nga ang tinitingnan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung hindi ganun pa rin ang puso natin, wala pa rin pagbabago, wala pa rin repentance. Kumbaga, anumang bagay na ang bawat isa sa atin, halimbawa ako sa mga anak ko, meron akong mali, tapos hindi tinanggap, napagsalitan ako ng mga anak ko. Pag hindi ko tinanggap yung sinabi nila sa akin, saan ang puso ko doon? Di ba? Hindi ko tinanggap yung mga sinasabi nila sa akin. So, ano ang kinalalabasan? Saan ang puso ko doon? Kumbaga, in reflect to our God, ang Panginoon, saan ang puso ko doon naka-align? Yung ba'y magiging kalugod-lugod sa Diyos na hindi ako tumanggap ng kamalian? Hindi ako nagrepent. Hindi, kumbaga, kung anong mali ko, hindi ko tinanggap. As much as na nagkamali din tayo sa Panginoon, anong kasalanan natin, dapat nandun ang total repentance natin. Nandun lagi ang love sa bawat isa. Kaya, eto nga yung mayaman, ito nga si Zacchaeus. Isipin yung umakyat pa isang pandak, umakyat pa sa isang puno. Paano niya napakita sa Panginoon ang pag-ibig niya? Paano niya nasik ang gusto ng Panginoon? Lahat ibinigay na niya. Mayaman nga siya, pero ibinahagi niya ang kanyang kayamanan dahil nandun na ang puso niya sa Panginoon. Kaya tayo, bilang isang believers, bilang kilala natin ng Panginoon, doon na tayo sa pagmamahal. Kasi ito ang tungo dito sa sa bawat isa sa atin ang puso Kaya everything na mangyayari, everything na anumang pagsubok sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating platform na ito, lagi tayong nagre-rely sa Panginoon na siya lang talaga ang kikilos at tayo ay nagpapagamit para spread natin ang kingdom gospel ng Panginoon. So, love talaga. Our heart talagang maging tayo, ang puso natin, doon lang sa Panginoon. Huwag na tayong tumingin sa kahit kanino pa man, kahit sa akin. Ang ating Panginoon lang talaga. Iyon ang gustong iparating ng Panginoon. Tayo, nandito lang tayo sa lupa. Walang halaga ang mga buhay natin, kundi Panginoon lang. Dahil lahat ito ay hiram lang natin sa Kanya. Hiram lang natin sa Kanya. Bakasyonista lang tayo. Kaya gamitin natin ang buhay natin. Ipagkaloob natin ang ating buhay para sa Panginoon. Wala nang mga halaga ang buhay natin, kundi ang Panginoon lang. Kaya nga, sinusurrender na natin ang buong buhay natin.
sa Panginoon. Kaya maghari nawa sa puso ng bawat isa sa mga nakikinig maging sa atin na ang puso natin ay laging ay nasa Panginoon. Tayo nga ay maging likeness nga ng Panginoon. So mga kapatid, salamat sa hapon na ito ay sa gabing ito na tayo muling nagkakaisa na dito na ibabahagi natin ng bawat isa kung ano ang gustong ipaabot ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, na maibahagi natin kung anong ipinararating ng Panginoon sa atin. This is all about love. Love from God. Kaya yung pag-ibig na gustong pag-ibig ng Panginoon na tayo'y ang utos niya ay mahalin natin ang kapwa natin, even sa mga mahigpit na kaaway, mahalin at mahalin din natin. Salamat sa inyo. Amen. Praise God, Nanay. Tama po yan, mga kapatid, no? At yun lang po, no? Idagdag ko lang po yung regarding nga po dito sa na-topic natin na ang Panginoon, gusto lang naman niya, ibigay mo yung buong puso mo sa Kanya. Na kahit yan, yung kayamanan, di ba? Hindi na po dapat dyan yung puso mo. Kasi dito sa kaharian niya, pag binigay mo ng buhay mo sa Kanya, hari po ito ha, hari ng mga hari. So, yung lahat ng pangangailangan mo, susupply niya. Ang gusto lang niya, ikaw, yung puso mo, yung pananampalataya mo sa Kanya, yung obedience mo sa Kanya. Hindi naman yan ibig sabihin na katulad dito sa mayaman, ang sabi ng Panginoon ay ipamigay mo ang iyong ari-arian at itulong sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Hindi na siya pagkakalooban ng pangangailangan ng Panginoon. Yun yung nasa Acts nga po. Na the moment na sila ay nanampalataya sa Panginoon, 'di ba, sinik nila ang kaharian at dito yung lahat ng kayamanan nila, 'di ba, binenta nila. Tapos parang po yun, naging aswan po yun, at kung sino yung nangangailangan, yun po ibinibigyan. So pinapantay po ng Panginoon, He is our source, our Abba. Hindi niya po pagkukulangin kung ikay nangangailangan dito sa kingdom niya. Isusupply niya yan. Basta unahin mo na isik siya. Unahin mo, i-priority mo ang Panginoon sa buhay mo. Above all else. Above all else, di ba, yung sarili mo, tatanggihan mo, kayamanan dito, pag nanasa sa laman, pag nanasa sa mundo, tatanggihan mo yan. Kasi napakasarap po mamuhay sa righteousness ng Panginoon. Bagamat may mahirap, makipot ang daan, pero meron tayo yung peace. Yun yung wala sa mundo eh. Sa tao na kahit mayaman siya, wala siyang peace. Empty pa rin. Di ba mga kapatid? Wala kasing satisfaction, walang contentment. Samantalang tayo may peace, may contentment, may love na na-receive natin sa Panginoon at kayang-kaya din natin ipagkaloob sa iba, ipakita, di ba, i-show sa iba yung pagmamahal na even to our enemies, we can extend love. Yan yung gusto ng Panginoon, di ba? And then, ang dami, joy. Ayan, pinagsasalo-sahuluhan po natin yan sa kanyang kaharian na masaya na po tayo kung wala man po tayong mga makamundong bagay. Wala na po dyan yung natin eh, yung isip at puso natin eh. Talagang nasa Panginoon na, nasa pagbabalik niya, nasa paghahanda sa kanyang pagbabalik, nasa pamumuhay ng ayos, tuwid at banal para po maging, di ba, maging karapat dapat sa kanyang muling pagdating. Kasi yan po ay talagang nalalapit na. Kumbaga, hindi po natin yan, wala pong, di ba, nakakaalam. So, tayo po ay kailangan maghanda. Ngayon pa lamang, paghandaan na po natin yung eternity natin. Kung saan po, kung eternity ba with the Lord Jesus Christ or eternity sa suffering, di ba, sa lake of fire. Ayaw naman po natin doon, mga kapatid. Hindi po natin kaya doon. Kaya ngayon pa lang, habang po may panahon pa, hindi mo sigurado ang bukas, hindi mo hawak ang buhay mo, pwede tayo ang mauna or dumating ang Panginoon, 'di ba? So ngayon pa lang, get right with Jesus. Repent and give. Ibigay mo na yung buhay mo. Ibigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Surrender mo na sa Kanya at talagang yung lahat ng Kanyang promise dito sa Kanyang salita. Katulad na lamang po ng eternal life, yan po ay pagkakaloob po. Doon sa talagang nag-keep
Doon po talaga sa sumunod po sa kanya hanggang sa huli. Nag-endure hanggang sa huli. Yun lang po mga kapatid, no? Baka may dadagdag pa kayo before tayo mag-closing prayer. Brother Daniel, baka may dadagdag ka pa. Okay lang, Brother Daniel, ikaw closing. Closing prayer. Or okay ba signal mo? Diyan pa ba si Brother Daniel? Hala, nakatulog ata. Nakatulog. Nakatulog na. Ayan. So, baka mayroon pa po kayo dadagdag mga kapatid. Mapapalo ka talaga niya. Natulog. Ay, baka Oo. Yan. Mahagok na, naririnig. Mr. Dean, hindi ako na lang sa closing prayer. Nanay? Ayan, nanay. Ako na Ay, lang sa okay po. closing Praise prayer. God. Sige, Nanay Abilin. Ayan. So, tayo po ay mag-closing prayer na mga kapatid para po makapahinga na po ang ating mga kapatid. Ayan. Sige po, Nanay Abilin. Guna. Ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin na. Panginoon kong Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan, Ikaw lang po ang amin dapat itaas at sasambahin ng bawat isa sa amin at pasasalamatan. Panginoon ko, maraming salamat po sa gabing to, sa magandang balita na ibinahagi ni Sister Bless sa ngalan mo, Panginoon ko. Salamat po at nabusog na naman po ang aming mga kaluluwa sa bawat isa sa inyong mga salita. Pinagsaluhan namin. Maraming salamat, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Meron man o wala, salamat pa rin po, Panginoon ko. Tulungan mo po, Panginoon ko, ang bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga kapatid ko, ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ikaw lang po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat na ito. Itinataas ko po sila sa inyo, lalo na po ang may mga karamdaman, ang may financial problem. Ikaw lang po, Panginoon ko, ang makakatulong sa kanila. Wala nang iba, Panginoon ko. Wala kami ibang sandalan kung hindi ikaw lang, Panginoon ko. Itinataas ko ang lahat ng ito, ang mga problema ng aking mga kapatid. Panginoon, i-bless mo po ang mga taong wala, matigas pa rin po ang puso para sa iyong mga salita. Tulungan mo po sila na magbalik loob na sila bago ka dumating. Tulungan din po niyo, Panginoon ko, ang pamilya ng bawat isa sa amin na hindi pa rin tinatanggap ang inyong mga salita. Panginoon ko, hipuin mo ang mga puso nila, Panginoon ko. Huwag mo po silang pabayaan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga nasalantang sa bagyo, sa lindol, tulungan niyo rin po sila, Panginoon ko. Tinataas po namin sila sa inyo. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa lahat ko, ano man po ang kailangan ng bawat isa, Panginoon ko, at tulungan mo maging bukas palad ang bawat isa kung ano man ang meron sa bawat isa sa amin. Idinadalangin po ito, Panginoon ko, sa pangalan ni Hesus Kristo, ang aming tagapagligtas. One God, forever and ever. Amen. Amen. Ayan. Isang mapagpalang gabi mga kapatid. Kita-kita po tayo sa Wednesday na po ang ating susunod na Fellowship Bible Study Live. Ang oras po natin sa Wednesday ay 8:30. Ayan. Ganun din po. Same time. 8:30 po. Ayan. Shalom po everyone. Huwag pong kalimutang magdasal before matulog. God bless everyone. Shalom po.